Ikaw ba o isa sa inyo ang nakabili na ng property through Pag-ibig at kasalukuyan niyo pang binabayaran? Hinuhulugan mong property sa Pag-ibig. So ipapaliwanag ko sa kanya o ituturo ko sa inyo step by step. Kaya bibigyan ko kayo ng guide. Tara, umpisahan na natin. So una, ano mga dapat nyong malaman? So step number 1, meron tayong benefits para sa death claim. Number 1, death benefits at number 2 ay ang death insurance benefits. So magkaiba po yan. Ang death benefits ay ito yung accumulated savings natin, yung mga naipon o naihulog sa Pag-ibig. Kasama dito ang ating personal na contribution, ang employer's contribution kung meron man, at ang dividend kasi kumikita yung earning, kumikita yung savings natin sa Pag-ibig. Okay? So, next is yung death insurance benefits. Ito naman ay ang additional amount lang na equal sa members' total accumulated savings. Okay? Ito ay subject sa ceiling na sinet ng Pag-ibig. At ang insurance amount ay nakabari din sa duration ng membership ng total amount contributed o ganong katagal na yung member. Okay? So, who are the beneficiaries? Sino naman ang mga makikinabang dito? So, number 1, ang primary beneficiaries. So, sino-sino yung mga primary beneficiaries? Ito ay ang legal spouse, saka legitimate children. Kasama na rin dito ang mga legally adopted na children o anak. So pangalawa ay ang secondary beneficiaries, pwedeng magulang ng namatay, and legitimate heirs, magmamana kung walang available sa primary beneficiaries. Okay? So secondary lang sila. Ano naman ang requirements para makapag-file tayo ng death claim? Okay? Number 1 is ay ang death certificate ng deceased o yung namatay na member. Number 2, kailangan din ng marriage certificate. And then number 3, birth certificate ng mga children, ng mga anak. Okay? Kung meron man legitimate o illegitimate na anak, pwede rin po yan basta merong birth certificate. Okay? And number 4, dalawang valid ID naman ng claimant. Kung sino yung kukuha, kailangan meron din siyang personal na ID. At ang huling-huli ay ang Pag-ibig loyalty card. So meron tayong tinatawag na loyalty card sa Pag-ibig. So dalhin niyo rin po yun at yan ay makakatulong at makakadagdag sa inyong proof. Okay? So eto na, paano kung mamatay o namatay ang member ng Pag-ibig? Dito na papasok ang ating step number 2. So kailangan mag-file tayo ng Pag-ibig death claim. Okay? Kailangan isubmit natin yan sa Pag-ibig branch. Okay? So ano-ano yung mga kailangan dyan? Yung application for provident benefits o APB claim. Form lang naman po yan. Pwede natin kunin yan sa branch mismo ng Pag-ibig. Okay? And then kailangan din ng death certificate. And then kailangan din ng proof of relationship. Kung halimbawa ay kasal, kailangan po ng marriage certificate. So what will happen to your housing loan? Ano na mangyayari sa inyong loan? So kapag namatay ang isang borrower, ang Pag-ibig Fund ay gagamitin ang MRI o Mortgage Redemption Insurance o kaya ay SRI, Sales Redemption Insurance, para mabayaran ang mga balance o outstanding housing loan. Ang sobra naman sa mga babayaran ay mapupunta naman sa tigapagmana. Okay, so step number 3, time na para pumunta tayo sa ating housing developer at isubmit natin ang death certificate at bibigyan naman tayo ng clearance ng Pag-ibig. Okay, so yung clearance na yan ang gagamitin natin para isubmit naman dun sa housing developer. O halimbawa, condo man yan, punta kayo kung sa kayo nag-apply, isasabit nyo yan sa kanila. And eto na, the good news is your housing loan will automatically be paid
by the insurance. So for short, wala na kayong babayaran dahil na-clear na natin lahat so far. Okay, so kadagdag kaalaman, ang MRI ay makakatulong para maiwasan ang foreclose sa mortgage property. So normally, yung insurance na yan ay kasama na sa ating mga binabayaran during the first day of amortization o yung monthly na binabayaran natin. Kasama na po yan doon. Okay? At ang SRI naman ay isang klase ng insurance na protektahan ang buyer at ang seller ng property. Okay? So ano man ang inyong loan, whether house and land, whether rent to own a condo or property or condo mismo, okay, isasubmit nyo lang po yung mga requirements natin yan at sila na po ang bahala. Okay, meron pa tayong ibang mga pag-ibig videos na po pwede nyo panoorin. Meron tayong paano maging member. So, paano tayo mag-a-apply sa pag-ibig. Dalawang part po yan. Part 1 saka part 2. Kasi magkaiba po yung proseso niyan. Ano? Okay, so pag pinanood nyo yung part 1, panoorin nyo rin po yung part 2. So, paano mag-loan sa pag-ibig for beginners. Okay, next. Meron pa rin po tayong video na paano mag-register online sa pag-ibig for the first time para sa mga baguhan. At meron din po tayong calamity loan sa pag-ibig. At ang huling-huli ang MP2. Yan po yung savings. Pag-ibig MP2 savings. Para din pong bangko yan. Pero pinagkaiba niya lang sa bangko ay mas mataas po ang interest dito sa pag-ibig MP2. Okay? So, sa dulo ng video, meron din tayong tinatawag na playlist. Click nyo lang po yun para mapanood nyo ang isa sa mga videos na gusto nyo panoorin na tungkol sa pag-ibig. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong kami sa inyo. At kung meron pa kayong mga katanungan, huwag na kayo mahiyang i-comment lang sa baba. Okay? Huwag nyo rin po kakalimutan na mag-like, subscribe, and hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Wala po sa Promag TV. Maraming salamat po and God bless.